Ngayon, bubuk na lang kami ng Uber. Laki ng airport tala. Oh, diba yellow talaga yung kinuha? We are home! Binili namin. Simulan na natin ito. Lagso. Haul ng mga gamot. Ang cute naman. Ate pala to. This is my family. Good morning guys! Pauwi na tayo ng Pilipinas. At ang flight natin 11 AM. Sakto ba tayo? Dapat before 8 makalis na kami dito. Kasi 40 minutes yung biyahe. Baka kagabi yun pag traffic. Baka mas traffic ngayon eh. Pero wala naman tayong experience sa traffic so far, no? Wala pang 30 kilometers kasi. Ngayon, bubuk na lang kami ng Uber. Ayun sila mami. O si daddy. Ang pangalan ng hotel na pinagstayan namin, Dorset, Mongkok. Tapos yung 4 nights na yun, yung kung saan kami nasa-stay, ang price is nasa 5,400. Kundi ako na, ayan, 5,400. 5,400 Hong Kong dollars. So parang mga 40. Pero 4 nights na yun guys. Tapos maluwag, kasya doon hanggang kahit 6 kasya. Boss, ang lamig-lamig. Ang lamig! Ha? Oo. Ninanamnam na yung lamig. Pag-uwi natin ng Pilipinas, wala na akong naka-jacket na lang ako. Ang lamig kasi dito, ikaw gusto mo sa labas. So na yata yung Uber namin. Ang linaw talaga ng mata mo. Layo niya. What's that? Bilis oh. Ganito sana sa EDSA, no? Kung maayos lang yung public transport natin. Ayun sila, nakita ko na. Bye, airplane! Laki ng airport tala. Godiva Cafe, oh! Wow! Laki ng ice cream, Jiro! Sarap yan, ah! Check-in muna tayo. Dulong-dulo tayo. Ito si Papa. Sa amin dalawa. Ako yung taga, sa kanya ngayon. Pag sa biyahes, pag sa travel, si Papa yung laging, wala kasi yung uy, kahapon nga eh. Gusto mo pa huminto sa hardware. Bakit? Nakakaloka talaga itong asawa ko. Ang galing ng lababo nila, high-tech. Impress ako. Magkakatabi na yung water, yung soap, at saka yung dryer. Tapos yung lahat automated. Alright. Nung sinabi kong magsha-shopping ako, biglang may dumikit. Bakit ganun? Biglang may dumikit? Dating natin ng Japan or na Hong Kong. Pag hindi ko kailangan, hindi ko bibili. So, ay, hindi kailangan ko eh. Paano pag kailangan ko? Kailangan ko. Pala decision. Ito, Jiro, look ko, train. Train. Dito. Ay, wow. Sinisenyasan pa niya. Okay, bye! Bye, guys! Nakasya na tayo dyan, ha? Go, go, go! Pasok! Nakahawak si June. Nakakapit siya doon sa stroller niya. Yung anak ko talaga nagmamatang lawin dito. Yung tingin niya talaga, tapos yung kapit niya sa akin. Hindi mo naman ako pinapansin buong trip, ha? Hala! Iniwan mo nga ako lagi, ah. Bigla ako kumakapit dyan. Kasi si Papa mo, nasa Ray-Ban pa. Basta in 15 minutes yung boarding natin. Ang cute. Nakita ko yung Lego na luggage. Ang cute-cute niya talaga. Ito! Ito. Cute.
pero manipis lang siya. Jaya, ay papa, asan na yun? Manipis lang siya eh. Oo, diba yellow talaga yung kinuha? Ang ganda. Ang cute, diba? Expandable pa siya. Oh, diba? How much? What price? 878. 878. Cute. Bumalik ang yellow na ano. Nakita ko yung Lego na ano, natawa ako eh. Bibili sana ako ng bag para sa akin. Sabi ko, ay hindi. Para sa mga bata na lang. Tsaka wala tayong pang hand carry, eh, no? Tapos school bag ni Ju, bumili ako. Bumili si Papa ng burger para kay Ju. Gutom na yun eh. Baka magwala. Ayan na, mag-burger na si Kuya. Ito naman, open natin to sa airplane na lang. Sa airplane, gagawin natin sa airplane. Okay? Opo, sa airplane na lang, open natin. Ha? Naku, may basura. Opo, okay. Doon dyan. Gusto mo na sumakay doon? Sasakay na tayo? Sakay na tayo? Sakay tayo? Halika, wait. Yung bag mo. Chiro, wait. We are home! Nahitek ba yung ano mo? Nahitek rin yung kilikili mo pa? Kasi yung kilikili ko, alam na nasa Pilipinas na tayo. Grabe talaga. Nandun pa lang sa immigration, nafe-feel ko na, aircon to na, nafe-feel ko na, sabi ko, I welcome to the Philippines! Baskil na agad-agad. Pero na-miss ko rin naman yung ganitong weather. Wala talagang pollution doon. Dito yung... Oo. Doon, wala halos walang sasakyan. Usok. Oo nga eh. Kaya nga. Anyway, so... Tired. Malikot pa ba ako o mamaya na lang pag-uwi? Pag-uwi na lang, no? Yeah. Kasi papacheck up namin diretso to si Jiro na nilalagnat. Parang bumalik na naman, tapos nagluluha na naman siya. Parang kung ano yung sakit niya no, before kami umalis. Ganon. So, kaya... Anyway, may follow-up check-up naman talaga siya pag-uwi, sabi ng pedya niya. So, yun, babalik kami ngayon. Tapos, bukas, papacheck up din namin itong dalawa, si Regine, tsaka si Jules, kasi matagal na rin yung ubo nila. Kasi nangyayari, nag-antibiotic to, tapos baka naman kailangan din nila, mukhang kailangan din nila ng antibiotic, no? Oo, kaya nga eh. Tagal na rin ang ubo nila. Kasi ako, kala ko ubuhin ako. Naka-isang Paypaqua, isang araw lang ng Paypaqua, okay na ako. Or ewan ko hindi ko alam. Ayoko magsalita ng tapos para medyo nagbabago yung boses ko ngayon eh. Pag uwi, naghahanap ako ng sinigang. Gusto kong kumain ng sinigang yung mga doggies. So, nandun ako kanina eh. Hello, miss na miss kami. Hindi ko na nilabas yung camera. Miss na miss ko ang sinigang. Sobra. Kaya nag-order na kami ng mga inasal. Si Bobo parang, Diyos ko po, grabe yung ano na. Halos manginig-hinig sa sobrang miss. Siguro hindi niya ina-expect na ano. Saan kayo galing? Ang tagal-tagal nyo! Sa mga nagtatanong kung sino ang nagbantay sa mga ano. Siyempre, secret. Ano ba? Ba't ko sasabihin sa vlog? Pero may tao siyempre dito sa bahay. Hindi naman, sabi ko nga, hindi naman wala ng tao dito. Hindi ko nga yung sasakyan. Bagong gawa yung sasakyan eh. Wala na? Kumusta? Wow! Di ba nahulugan ng puno yan? Yung sanga ng pungo nung last na bagyo. Ayan, okay na. Saan pa inabot nun pa? Ito, no? Yan, no? Ayan. Okay na siya. Okay na. Ayan. Namiss ko yung... Oh, in fairness, hindi ganun kainit. Pag nandito sa labas. Tsaka namiss ko ang... Namiss ko yung bahay. I miss the house! Finally! Ang hirap din ng ano, ah. Wow, dinis, ah. Ano ba nangyari dyan? Hindi ko alam. Kasama sa... Ayan, ito sila Jaya. Sila Jaya na yan. Yung basura natin, mukhang di na naman kinuha, ano. Nangangamoy, oh. Ay, excited na si Ju. Hi, Ju! Uy, happy, oh. Kain tayo. Ayan na lang binili namin. Naghanap ng sinigang ka agad, eh, no? Siguro kung hindi tayo nakakain ng Jollibee.
Ang orderin natin, May Jollibee naman kasi doon eh. Gutom, kuya. Gutom yan. Yung amoy ng bahay mo pagdating. Ay, oo. Alam niyo ba? Parang... Iba, merong distinct talaga na amoy itong bahay namin, itong Forever House. Kasi pagpasok dito, naalala ko yung first time na pumunta kami dito para mag-viewing. Yung hindi pa namin nabibili itong bahay. Ganun yung amoy niya pagpasok namin dito sa bahay. Meron talaga siyang distinct na amoy. Pero hindi siya mabaho. Pero may distinct talaga, no? Hindi siya mold. Hindi. Wala, hindi mabaho. Kakaibang amoy. Galing, no? I-maintain niya talaga. Sa lupa. Hindi ko alam. Guys, na-experience nyo na ba yun? Yung pagkakunwari matagal kayo wala sa bahay nyo. Tapos, na-acquire nyo siya ng siya. Kumbaga yung amoy. Ay, malalaman niyo pag umalis kayo ng bahay mo. Na matagal, oo. Siyempre, pag hindi kayo maalis. Actually, ako naamoy ko siya. Iba kasi yung amoy sa taas eh. Dito ko lang yung naamoy sa baba. Sa babang bahay. Grabe. Pagod. Mapahinga muna tayo. At magpapagaling si Jiro ulit. Okay na sana kanina. Smooth na lahat. Natagalan lang kami ulit dun sa eGov na yan. Yung app. Kaya sa mga babiyahe international, i-download na yun. Kailangan gumawa na ng hiwalay kasi hindi ko alam kung dahil nahiwalay ng pila si Papa Kit sa akin, dapat kasi yata sama-sama na tayo para isang family. Kasi ako na yung nag-declare. Meron na nakalagay dun sa app na proceed to immigration na siya. Kaso, dahil nahiwalay siya ng pila, napunta siya dun sa IO na masungit. At pakasungit talaga. Parang kumakasigaw. Dun kayo. Parang gusto ko sabihin na, sir? Hindi ka? Grabe talaga. Napakasungit. Kumbaga, pwede mo naman pwede namang sabihin. Pwede naman firm, pero kahit naman hindi nice, basta firm, pero wag naman yung parang jerk na, no? Parang ganun talaga siya. Anyway, minalas lang talaga si Kids. Kaya next time, alam mo na, huwag ka nang hihiwalay sa akin. Yan, sabi ko sa'yo kasi, hihiwalay ka sa akin. Ayan, tuloy. Pinagawa po tuloy siya ulit ng Siguro kailangan kasi talaga ng individual na gano'n. Pero kung family, okay na. Kasi nakikita ko iba, family naman sila. Nakakalusot nahiwalay silang dalawa ni Ju. Ay, naalala ko kasi si Ju. Kasi syempre si Ju hindi pwede maghintay ng, alam nyo na. Tapos nilalaro niya na yung kable doon. Natatakot ako, baka makuryente yung bata. Kasi nga, habang nag-fill up si Papa Kits, di ba pag sa immigration, magkahiwalay na kayo. Nakikita mo na lang siya. Silang dalawa. Hindi, minala si Papa kasi ang sungit nung nandun yung IO na tatapat sa kanya. Talagang, wag sa counter, doon sa poste, doon sa poste. Ganun. Ganun talaga siya magsalita. Nakaka-degrade. Yung anak namin, ayun, may ginagawa na naman. Ayaw magpakita, At home na yata yung puwet niya dito sa ospital. At home ka rito, Hindi mo siya masisisi kasi ilang beses siyang na-confine dito, Yung mga opera niya. Tapos dito siya pinanganak. Walang tayo mo dito pala sa hospital na ito, diba? Talagang at home siya dito. Lahat ng surgery niya, pinanganak siya dito. Kaya tingnan nyo, pati yung pagka-at-home. Nagtatago na naman. Ayaw magpakita sa amin, Ayaw magpakita, Bata. Dito, Bata. My butthole is so cold. Baho? Pinakita niya kagad kay Ate Jules niya, Galing, no? Kinuhanan siya ng CBC, tsaka platelet count. Pero yung urinalysis, hindi pa siya naiihi, Kaya, inom ka maraming water para maihi ka na. Strong siya. Pakita mo. Kwento niya. Pakita mo. Yung wiwi, dyan ilalagay. Ay, close mo muna, makontaminate. Iwiwiwi na. Wiwiwi na daw siya. Nilalagay niya na. Para madala na ni Papa mo dun sa lab. Mahintay ba natin yan? 2 to 3 hours, no? So, mga 9? 2 to 3 hours. Makukuha na yung CBC. Urinalysis, sandali lang yan, Isang oras lang. Para sabay na. Nabat na ako. Hindi pa kumakit. Wala nang dumating kami. Dumiretso kami ng ospital, Sarap yan. Marami. We're watching Japan vlogs namin. Nag-enjoy si Gino. Hi, guys!
Nakita niya si Kuya sa vlog. Sabi niya, Kuya! Tapos, sleeping pa si Kuya eh. Hindi ko na kung gigisingin ko na kasi ako lang nandito. Kasama yung mga bata kasi sinamahan ni Kit si Regine at saka si Jules pa-check up. Update pala. Normal lahat ng lab nito. Pinadala na namin sa pecha niya. Okay lahat. Ngayon, yung sipon lang talaga. Ayan. At saka medyo konting ubo. Pero pinakinggan ni doktora kahapon, okay naman daw yung lungs niya. Medyo okay compared nung nakaraan. Kaya, yung dalawa na lang. Kasi ang tagal na ng ubo ng dalawa, lalo na si Regine. Tapos ito pa nga, sabi ko kay Kate, samahan mo na para ma-explain ng mabuti sa kanila yung pag-inom ng gamot, lalo na si Regine. Kasi kahapon, pagdating namin, lumapit siya. Tapos sabi niya sa akin, ate, pwede pa ba to? Tapos pinakita niya sa akin yung antibiotic na ko, amoxiclav. Tapos tinanong ko, saan galing to? Tapos pinakita niya yung box. Sabi niya, ito po yung gamot ko nung masakit yung lalamunan ko. Kasabay ko si Jaya nagpa-check up. Sabi niya. Then sabi ko, bakit hindi mo naubos? Sabi niya kasi gumaling na ako. Sabi ko, nakompleto mo ba yung 7 days? Parang hindi siya sure kung ano yung sasagot niya sa akin. Then sabi ko, teka, baka mukhang mali yung pagkakainom niya ng gamot kasi yung isang box nun, good for 7 days na talaga. 2 beses iinumin, isa sa umaga, isa sa gabi. So, 14 tablets or 14 capsules. May natira pa siya na isang pack. So, ibig sabihin, baka once a day lang niya ininom kung kinumpleto niya yung 7 days. Or, tinigil niya nung gumaling na siya. Sabi ko, kaya pinaulit-ulit ko ulit sa kanya. Sinabi ko sa kanya yun before, inulit ko ulit. Sabi ko, Regine, yung antibiotic ko, ano yung turo ng doktor na inom, dapat tatapusin mo yun pag sinabing 7 days, tatapusin mo yun pag sinabing twice a day, regardless kung gumaling ka na or hindi. Sabi niya kasi sa akin, kasi magaling na siya. So, iniisip ko, tinigil niya nung sign na naging okay na siya. Doon sinabi ko na sa kanya noon eh. Kasi yung isang ganun, pang good for 1 gamutan na talaga, isang linggo. Kaya, kailangan talaga i-remind. Kasi, syempre, siguro yung thinking nila na baka nire-reserve nila para sa susunod just in case na magkasakit sila para hindi na maggasto. Siguro nahihiya magsabi sa amin. Kaya nga, ito, ulitin ko ulit sa kanya. At saka, sa mga nanonood, ako bilang may kahit papano, naging nurse, kung ano yung antibiotic. Huwag kayong mag-self-medicate ng antibiotic, please. Kasi kapag na-immune ang bacteria, parang kinikiliti mo lang yan pag di mo tinapos yung gamutan mo eh. So kapag na-immune, pwede ka magkaroon ng super infection. Ito yung hindi na magiging effective yung mga antibiotic sa'yo. Mahirap na maghanap ng malakas na antibiotic kasi parang na-immune lang siya dahil hindi mo siya totally na-eradicate sa katawan mo. Kumbaga parang kiniliti mo lang siya. Kaya pag sinabi ng doktor na tapusin yung 7 days na gamutan, tapusin yung 7 days na gamutan, hindi pwedeng hindi. Kasi kagaya niyan, iniisip namin, pinag-usapan namin yung papa kahapon, hindi kaya baka kaya ang tagal-tagal na ng ubo niya kasi baka mamaya nagsa-self-medicate. Ano na yun, yung ganun, na hindi na basta-basta nagagamot yung kung ano mang bakterya yung dumapo, 'di ba? So yun no, napaka-importante ng mga kaibigan, baka meron pa sa inyong nagse-self-medicate ng antibiotic, wag pong ganun ha. Kailangan ang doktor ang magsasabi kasi iba-ibang sakit, iba-ibang antibiotic ang nire-reseta ng doktor depende sa sakit niya. Ayan. Ito okay lahat to. CBC, platelet, urinalysis wala ang nakita. Okay lahat, normal lahat. Kaya, baka yung sa ubo, sipon lang talaga. So, ayun lang ang aking reminder po ni Nurse Jowa ko. Nurse, hindi na. Expired na po ang lisensya ko. Pero, yun talaga ang number 1 na ano. Buti na lang tinanong niya ako kahapon. Pinakita niya sa akin, nakasarado pa yung foil. Dapat uubusin yun eh. Kasi pang isang gamutan talaga. Pero sabi ko sa kanya, akala mo nakatipid ka, mas lalo kang mapapagastos. Kasi, kapag mas malakas na antibiotic na mas mahal, di ba? Kaya, wag mag-self-medicate po sa antibiotic. Hinintay ko na lang, kaya sabi ko kay Kit, samahan mo na para just in case na kailangan sila x-ray, ganyan. Ikaw na ang bahala. Tsaka para ma-explain, intindihin mabuti ko ang instruction ng doktor dun sa gamot para matapos talaga. Kunwari, ganyan, yung mga bata, pinapagamot natin, paano kung yung mga sila, tayo, kung sino yung magkakasama sa bahay, dapat lahat nagpapagamot. Kasi baka magpasa-pasa lang, hindi naman totally, diba, nawawala. Magkakasama tayo sa bahay, kaya kailangan lahat mapacheck up. Lalo na si Jules, naririnig ko, maya-maya, nag-uubo, no? Papacheck up si Ate Jules. Doon sila sa doktor ngayon. Kaya tayong tatlo lang ni Kuya nandito.
No? Ito ang ating haharapin today o maliban sa nagkakopy na ako ng mga files. Ayan. Naka-line up na po yung maletang liligpitin natin. Si Kuya tulog pa. Pero iba pa rin itsura ni Jiro. Medyo pero hindi na siya mainit. Kahapon mainit pa siya eh. Nakaka-proud si Jiro kahapon. Iba pa rin talaga kapag ina-explain sa kanya yung gagawin. Kasi nung kinuhanan siya ng dugo, sabi ko, anak, i-injectionan ka ha, kasi kukuha ng blood. Alam niya siya na mismo, tinuro ko kung saan. Kaya pagdating namin dun sa lab, siya na mismo yung nag-offer ng kamay niya. Tapos umiiyak siya kasi takot siya, pero nandun lang yung kamay niya, hindi niya tinatanggal. Nakakaawa. Nakakatuwa kasi parang aware siya na kailangan niya yun kasi sick siya. Naintindihan niya yung sinabi ko. Sabi ko, injectionan ka ha, kasi check yung blood mo kasi sick ka eh. Sabi ko ganun. Tapos, umiiyak siya, pero nakaganon pa rin siya. Nakakatawa. Madali lang dyan sa Commonwealth. Okay, kasi meron silang light na pang-guide para makita nila kagad yung ugat ng bata. Kaya isang tusok lang siya. Sandali na siya umiyak habang ini-injection na. Nung tinanggal, tapos yun, okay, strong? I'm strong. Ganun pa siya, strong. Jiro, paano yung strong? Strong ka kahapon. Ay, wala na ba yung ano mo? Paano yung strong? Strong ka. Wow! Strong! Wala na yung injection mo? Tinanggal na? Tingin ko? Wala na? Tinanggal na? Ay, tinanggal na. Wala na. Wow! Lalaro si Jiro. Na-miss mo yan toys mo, no? Marami pa pala tayong gagawin dito, ha? Magbabawas tayo ng daruan. Okay lang mag-declutter. Bye-bye! Baba tayo. Kasi si Kuya nasa baba. Sandali. Sandali. Wait for mama. Wait for mama. Wait. Oh, yeah, kasi ako lang. Bumaba si Kuya. O, baba na tayo. Para makita natin si Kuya. Kuya, you want to eat? Naku, nasa na si Kuya mo. Sarado natin itong gate natin. Itong gate na to, guys, ilalagay kayo sa description box. Isa sa mga most asked questions yan dito sa vlogs. Saan daw namin binibili to? Kasi hindi siya halata eh. Tsaka hindi masakit sa mata. Ay, kinapos. Kuya! You guys want to eat? Kuya, gusto mo pandesal? No? Hindi talaga ako may sa tinapay. Mas gusto ko yung kanin ulam. Pero ko nakaluto na si Papa. Ay, wow! Luto na pala, adobo. Do you want to eat? Eat? Okay. Wait na dyan. Food. Ikaw, you want to eat? Ayaw. Si Ju kasi pagising na, gusto niya kagad kumain. Alam niyo ba si Jiro? 1 kilo binigar. Nung nagbakasyon, ako kaya. Kasi si Jiro, 1 kilo daw binigat mula nung last na check-up. Partida, may sakit pa yan. Lagay na yan. Ay, nakakamiss ang bahay, no? Namiss ko yung bahay. Naku, lalo na ang bidet. Guys, walang bidet doon. Walang bidet sa pinuntahan natin. Kaya, sa Hong Kong, dun sa cruise, wala din. Yun ang miss na miss ko na talagang thank God sa invention ng bidet. Maraming salamat. Kasi talagang ginagamit lang namin dun. Nag-improvise lang kami. Meanwhile, yung isa, anong ginagawa mo dyan? May ginagawa ka, no? O, sige na. Finish your business. May ginagawa si sir. You tell mama, anong gusto mo? How do you feel? Are you mad? Dali, you tell mama. What do you want? You tell mama. Sige na. Oh, magpapasa ka na naman. Ano gusto? Ano gusto mo? You tell mama. Paano ko malalaman kung hindi mo Go. Joe, what do you want? You tell mama what you want. What do you want? You tell mama. Sino yung anak mo? Si Papa? Ate Regine? Are you looking for Ate Regine? Pauwi na sila. Nagpa-check up lang. Ate Regine. Ay, nahanap si Ate Regine. Nagpa-check up. Pauwi na sila. Papunta na sila sa doktor. Si Buba. Andito si Buba. You wanna play with Buba? Okay, go. Go play with Buba. Nahanap mo si Ate Regine. Sabi ko nga nagpa-check up eh. Nihintay niya si Ate Regine. Pauwi na sila. Parating na yon. Parating na sila, okay? You wait.
Huwag kang lalabas muna, nak. Ha? Dito lang tayo sa likod. You play with Buba? You wanna play with Buba? Oh, sige na, go. You wanna play with Buba? Ikaw din? Slippers? Oh, let's get your slippers. Hi, Buba! Oh. Sa mga paglaro ni Ju kay Buba. Oh, pang fireman. Ba. Buba. Ay! Isus! Dito kasi nito mga ito eh. Harot-harot oh. Oh, eh, wala pang tubig yung pool natin eh. Papaayos pa ni Papa mo yung light. Oy! Yun. Ay, mga bunga dun sa kabila. Mabagsak sa bubong. Shower? Okay na si Kuya. Yun lang gusto niya. Pero si Karen si Reggie ng ganito. Bakit? Vitamins. Binigyan siya ng vitamins. Siya lang. Ginseng. Ginseng nga. Uy, ihihiwalay ko na to sa inyo ha. Ubusin ang gamot, ang antibiotic please. Once a day lang naman to. Ito kanino to? Levofloxacin. Ito yan, 7-7. Parehas sila ng antibiotic. Ah, parehas naman sila. So, kailangan sabay sila maubos nila to. Sabay kayo ni, ubusin, Regine, ha? Para sa'yo rin yan. Huwag titipirin ang gamot. Off mo yung water pag hindi nyo nagamit. Sayang yung water. Kuya, water. Galing nga, nag-wash siya ng sarili niyang pinggan. Eh. Good job, Kuya. Good job. Yung plate mo. Plate. More. Sponge. Yeah. Yun lang talaga. Pero at least marunong na siya mag-ano. Ako sa kwarto ni Jaya. Umalis na si Jaya eh. Kagabi pa. Kasi may klase siya today. Eh, hindi na siya pwede umabsent. Kaya, ayun. Tapos hindi niya alam kung kailan siya babalik. Sabi niya, mabawi mo na siya sa schoolwork. At marami daw siyang deadlines. So anyway, nakikinig lang ako. Hindi kasi ako pwede magstay. Pwede naman. Kaso, nadidistract kasi si Jiro. Si Jiro muna ngayon eh, nagte-therapy sila. Natutuwa ako kay Jiro, in fairness ha, masama pa pakiramdam niyan. Pero talagang, kasi more on speech kasi ang focus ngayon. So, yung ang laking improvement ni Jiro, sa totoo lang. Di ba nga, pag nakikipag-usap no, meron na siyang words na, as in parang sentence na nga eh. I want, talagang sinasabi niya, kaya nagtatanong na siya, mga ganun. Tapos kanina, nakita niya nagtantrum si Ju. Ang gusto lang pala niya, diba itatanong niya si Ate Regine. Yung sinabi kong wala, si Ate Regine nagpa-check up. Sabi niya, Buba. Sabi ko, sige, go ahead. Maglaro. Yun, pinakawala niya sila Buba. Tapos yun, okay na. Yun yung ginwento ko ngayon kay Teacher JB na napapansin ko kay Ju. Na bigla siyang magkakaroon ng ganun, which is normal daw sa kanila. And expect more kasi nga, syempre, parang medyo binatilyo na yung hormones, iba na, kaya mas lalo daw dadami yung ganyan, mas expect more. Pero, ang kagandahan naman is, mabilis masolusyonan. Kumbaga, kapag nasolusyonan, okay na, wala na yung tantrums niya. Yun ang mahirap eh, yung signs. Wala kasing warning signs pag tatantrum siya kagaya nung nangyari nung first day natin sa cruise, diba? May ganun daw talaga, pero kailangan lang mahabang pasensya, remove na lang dun sa area kung ano yung nakapagpa-ano sa kanya. Remove na lang. Kagaya nung ginawa namin nung nasa restaurant. Pinull out namin siya kagad, dinala sa kwarto. Tapos okay na. So, yun lang, nakakaba. Pero in fairness naman, oo nga, ngayon ko lang na-realize, nung kinakausap ako ni teacher, ngayon ko lang na-realize, oo nga, imagine, diba, nag-board kami ng ship, parang 1 oras, mahigit kami paikot-ikot, ang daming tao, pero to be fair kay Ju, wala talaga, okay siya, nakaupo lang siya sa stroller. Yun lang, sabi ni teacher, baka daw talagang nung part na nag-tantrums na siya, yun na yung napuno na. Kumbaga sa bar, nandito na, nung nandun na sa restaurant, tapos nagkaroon ng drill, siguro yung lights, overwhelming sa kanya, talagang napuno na siya, doon na talagang sumabog. Kaya oo nga naman, inisip ko talagang nasobrahan na siya. Sobra na yung, napuno na yung bar, kumbaga. Oo nga, kasi ngayon, kinukwento rin namin yung sa Disney, enjoy na yung rides, na halos ayaw niya na bumaba.
So, ibig sabihin talagang okay siya sa Disney. Nung nandun sa Disneyland, wala na kahit isang beses na time na yung umiyak or nabwisit. Wala. Kasi enjoy siya. Tsaka, yun nga rin napansin ko ngayon kailangan i-explain sa kanya kahit hindi siya nagsasalita. Kasi naiintindihan niya. Kailangan sinasabi sa kanya kung what to expect. Kasi, pag walang briefing na naganap, dun maaaring ma-overwhelm siya. So, at least, prepare beforehand, before pa tayo dumating dun sa sitwasyon na yun or sa lugar na yun. At least alam niya na kung ano i-expect. Kaya yun. Pero maganda ang progress ni Ju. Kita niyo naman. Overall sa trip, yun lang. Yun sa cruise ship, yun lang naman talaga yung tantrum siya. Meron pa bang iba? May one time nasa hotel room pero ayaw niya kasing papuntahin si Jiro dun sa kwarto. May time kasi si Ju na gusto niya mag-solo. Yun. Yung mga ganun lang naman. Pero other than that, okay naman lahat. Yung trip namin. Yung behavior ni Ju, okay lahat. After ni Jiro, si Ju naman. So, ayun. Sana, kaya ko sinishare to guys ha, para at least makatulong din sana if ever nandito na rin kayo sa stage na to. Alam ko yung mga mostly na nanonood sa akin, mas bata yung anak nila na may autism. Pero at least sana yung mga sinishare namin, magkaroon na rin kayo ng idea na normal talaga sa kanila yung biglang may meltdown. Kailangan mo lang talagang tanggalin sila dun sa situation na yun. Pero natutuwa ako kasi may communication na at least nasasabi ni Ju ano yung gusto niya. Kaysa naman yung dati na talagang nga kami, ang hirap, hindi mo maintindihan bakit ba to nagtatantrums, hindi mo alam kasi hindi rin siya makapag-communicate. Pero once na ang laking tulong ng Proloco guys, dina-download yun sa App Store, yung Proloco. Mahal siya, pero pwede kayo makahanap ng kahati kasi yung app na yun is 12K. Pero pwedeng maraming users. Kung meron kayong makakilala, pwede kayong maghati-hati. Pero hindi ko na-experience kaya hindi ko ma-share step by step. Yun ang sabi ng speech therapist ni Ju. Pwedeng hati-hati yun. Pero hindi ko lang sure kung hanggang ilang users. Next time, simulan na natin to. Mga maleta kasi hindi niya liligpitin yung sarili niya. Ano to? Ano? Buti pinicturean ko. Sakit ako sa phone. Nilagay ko sa bag, nakalimutan ko na. Kanina pa yan. Uy, gusto ko yun. Yung nakastick na mangga. Nililinis yung aircon natin, guys. Gusto ko syempre. Yung naman asawa ko. Kailan ko sinabi sa iyo na gusto ko yung mangga? Tagal na. Parang kailan lang din yun ulit Yung sabi ko, gusto kong kumain ng mangga, pero yung mangga na nasa stick, sabi ko. Tapos yung gusto kong bagoong, ganitong klaseng bagoong yung maitim. Yung mga nabubuhay siya. Nakakamiss. 5 piso lang to dati. Magkano ngayon? 15. 15 na. Paglabas sa school, tapos nagkaroon ng outbreak ng HEPA. Pinagbawal kami lahat bumili ng street food sa Sarap. Ang sarap ng bagoong na ganito. Grabe. Lutong na malutong. Hindi kaya na. Your brace could never. Kaya. Sarap ng bagoong. Winner. At yung mga damit na hindi nagamit to. Kalain mo, meron pa. Tapos diba nagpa-laundry pa kami doon sa may hotel. So alam lang namin na mas mura sa harap. Kasi nagpa-laundry muna kami bago kami umikot. Shucks, mas mura. Kalahati ng presyo. Mahal sa hotel. Pero ang galing ng ng laundromat nila kasi iiwan mo yung number doon. So, kaya malaking tulong na meron kang SIM card kasi kukontakin ka nila kapag ready na. Pag pwede mo na kunin. Automated na siya. Nagbabasa ako ng comments. Very good pala yung Modern Pinch na binili mo. Ba't Modern Pinch? Yun yung pangalan Yun yung pangalan. Binasa ko kasi. May pangalan ba siya? Oo. Very good ka pala doon. Tawag niya. Paano very good? Bakit? Anong meron doon? Pag-ipit daw siya ng mga pag di mo naubos yung pagkain. Oo nga, no. Lagi tayo nagguguma. Dito na lang yun kasi lagi tayo may tira chicheria. Oo nga, nasa na ba? Nandun yata nasama dun sa mga iyohon. Kasi malapad siya. Oo. Yung nga napansin ko doon, parang may paggagamit. Hindi ko na maisip. Kaling mo. Kaling mo Very good ka doon. Sa Ishigaki mo yata binili yun. Ishigaki. Best Ishigaki fine. Teka. Tsaka yung asin pala, no? Nagagamit mo yung pag Ishigaki. O nga pala, Ishigaki yun. Sarap nitong bagoong. Ang dami niya binigay Oo. Sa hospital yun, paglabas doon. Di ba may school yun, tatabi? Oo. Doon lang siya nag-aabang mo. Grabe yung maitim na
bagoong. Kain na. Tubo for you. Alam nyo ba, nasita tong airwheel sa Hong Kong, sa airport. Hindi siya pwede doon. Pero sinabihan ako nung sa immigration, ipapasok mo sa x-ray yung mga hand carry. Sinabihan ako na tanggalin na daw yung battery kasi hindi siya pwedeng gamitin sa loob. Ayos naman, hindi naman sila sumisigaw. Hindi kagaya sa ibang lugar sa Hong Kong. Sabi, daw, ipa-fine kami ng $5,000 pagka nahuli na ginagamit. Sabi ko, okay, no problem. Okay lang naman kasi basta pwedeng upuan kapag pagod. So yun lang, share ko lang na hindi siya pwede sa Hong Kong. Pero dun sa port na gamit namin, bago sumakay ng ng cruise ship na gamit namin to, ang haba pa naman ng dun, ng pila-pila. Pero mabilis naman yung pila. Mahaba lang siya. Kasi imagine, ang dami yung kasama sa cruise ship. Dami na ako dun. Guys, hindi ko pa yata napakita sa inyo yung mga binili namin na jacket. Ito yung remembrance namin sa Disney. Ayun, nakita niya na to, yung suot ni Papa Kits si Monsters University na inaasar siya ni Jaya. Kasi may nakasabay kami pauwi dito sa Pilipinas. Nakapila sa immigration, to sabi ni Jaya, Pa, huwag kaklase mo. Binati mo na ba? Sabi niya pa, yan, kabatch ko yan. Monsters University. Ang cute kasi eh. Oh. For Papa, si Papa una nakakita. Tapos sabi ko, yan na lang kaya kaysa mga toys. Kasi di ba makakalakihan din ng mga bata. Kaya, tsaka, iniisip ko kasi, ito yung mga jacket na mahirap mahanap dito sa Pilipinas. So, kumuha ako nito para kay Jiro. Pwede niya magamit ito kapag pagka umuulan. Ayan. Kasi parang na rin siya, parang waterproof. Ewan ko. Pwede na rin siyang parang kapote. Meron siya ng ganito. Malaki pa nga kay Jiro to eh. Magagamit pa niya to pag kami ulit. Pumunta ulit kami sa malamig na lugar. Isa lang yung binili kong toy. At saka yung yung inuman pala ni Jiro, bumili ako yung may straw, yun. Ayan, nakita niya na to. Siya pumili nito, ayaw niya nang bitawan eh. Sabi ko, sige, yan na lang. Sword. Ayan. Tapos, ito kay Jaya. Lotso. Ang cute, no? Ano nakalagay? Stop your worrying. Favorite ni Jaya si Lotso. Yun nga lang na mantsahan, no? Yung sa popcorn. Kasi doon din nila nilagay sa eco bag kung saan nakalagay yung yung mga jacket. Nilagay yung popcorn na stainan. Pero mga lalaban naman yan. Tapos ito, pag may mga costume party sila or something, o diba, may Woody na siya, o Woody costume. Kay Jiro to, guys. And then, kay Kuya, ito naman si Buzz Lightyear. Iniisip ko kasi, ayoko na siyang bilhan na parang yung pambata talaga. Ito na siguro yung last, kasi binatilyo na yung anak ko eh. Pero ang cute kasi niya, ito natatanggal to, guys. Pwede naman siyang tanggalin. Pero ang cute lang niya. Meron siyang ganyan. Meron pang windshield dyan. Space Ranger. Ang cute eh. Ito yung for Kuya. So, ayan. Yung binili namin sa Disney. Sabi ko para may remembrance naman ng Hong Kong Disneyland. Tapos haul ng mga gamot. Nabasa ko yung comment na yun. Baka daw pwede ko i-share kung ano yung mga dinala namin ng travel. So, ito bago ko ibalik dun sa lalagyan. Pakita ko na sa inyo. Gaviscon. Si Papa kasi, nagka-peptic ulcer na siya. So, mabilis siyang sikmurain. So, ito yung effective sa kanya, yung Gaviscon. Meron tayong Imodium. Ayan, para just in case na yung tiyan. Kumulo yung tiyan. Meron tayong Imodium. Nagdala rin ako ng, grabe, sobrang prepared ko. Iba't ibang klase ng painkiller. Meron akong Celecoxib. Meron akong Naproxen. Meron akong, Decolgen Forte. Meron tayong Ibuprofen, paracetamol. Alaxan FR. Meron din akong Cetadol na dinala. Tramadol naman to, paracetamol, tramadol. Ito yung gamot ko para sa stiff neck ko eh. Tapos, itong Meclizine, Bonamine. Ayan, Bonamine kasi cruise ship yun. Meron pa akong Arcoxia. Pareho kasi kami ni Geo. Naalala ko rin si Geo. Baka kasi just in case sumakit yung likod niya. Yun yung gamot namin. Musculoskeletal pain. Cetirizine. Meron tayong Myonal, Eperisone. Ayan, isa rin yan. Pang musculoskeletal pain din yan. Meron tayong Hydrate. Pag nagtae yung mga bata. Ito mas okay pang travel kesa yung Pedialyte. Kasi itong Hydrate, ititimpla mo na lang siya. Kesa yung magdala ka ng bote, diba? Nebules, of course. Meron din tayong Ursiflora. Ayan, pangsakit din ng tiyan to, guys. Yan ang dapat dinala namin nung nagbali kami. Kasi nagka-bali belly kami dun. Nag-a-adjust din tiyan mo kapag hindi kasi na sa pagkain nila. Ito, Ventol, Nebules pa rin. Meron tayong Flumosil. Ito yung tinutunaw. Pag may plema, tinutunaw sa tubig para lumabas yung plema. Arcoxia, meron pa ako. Bijesic, of course. Bijesic. And last one ay Bonamine.
may chewable akong dala. Tapos, chewable din to. Magkaiba ng ano, ewan ko kay Papa kung bakit dalawang klase yung binili niya. So far, ayan. Tsaka ito, nakita nyo na to, yung aking Newmon Soft Glow. Yan yung ginagamit ko ngayon na glutathione, guys. Tapos, may vitamin C ako dito. And then, yung aking amlodipine. That's it. Yun lang. Nagsimula ako mag-amlodipine, guys, nung nanganak ako sa pangatlo ko. Hindi na pinatanggal sa akin. Maintain ko na lang. Maintenance na talaga siya. So, that's our medicine haul. May kulang pa nga yata dito, eh. Pag meron akong kulang, guys, para next na travel, sige, comment down below. Ang cute pala nito, guys. Meron pala siyang pag ganito, may pailaw siya dun sa likod. Ang cute naman. Sabi ko kasi, bakit ganon? Meron siyang special, bakit ako dun sa tag? Sabi ko, battery? May instruction para sa battery. Siya lang yung bukod tangi. Kasi tinatagal ko na yung tag. Tapos, di hinanap ko, saan ang battery dito? Yung pala, meron siya dito. Ito yung natatanggal. So, ito hindi nilalabahan. Ito lang yung nilalabahan. Doon, pwede mo naman siya labahan kasi pag tinanggal mo yung hindi. Oo, hindi siya pwedeng labahan. Yun na yun siya. Ang cute. Ang galing. Nakakatuwa. Buti na lang naalala ko, may posting pala ako. O, diba, kauwi lang natin, may posting tayo kagad. Buti na lang. Okay, done posting. Yung binili ni Jay, alam ko nag-uwi na siya, Papa, eh. Nagdala na siya sa dorm nito. Hinahanap niya talaga Coco Pops. Kaso wala siya nabili. Coco Chex lang pala yung nabili niya. Sabi ko, meron naman dito sa Pilipinas, kaso maliliit na box. Gusto daw niya yung malalaki. Tapos natuwa ako dito, ang ganda nito. Buti na lang, nabili ko siya. Pero mahal, ang mahal. Medyo mahal siya. Ay, hindi! May discount pala kasi naka 40%, Papa. Kaya ang binayaran ko lahat-lahat, parang 1,000 plus. $1, Hong Kong dollars. Buti na lang din para gaya nito, 878, tapos nakaless pa siya 40%. Ito din, binili ni Jaya. Oh, nakalimutan naman niya. Animal Crossing. Yung nilalaro niya. Ayaw pa talo eh. Anak mo, pangalay mo. Sabi ko kasi ito, bibili ko para kay... Ito, para sa mga bata. Nalita ng mga bata, ng mga boys. Tapos binilang ko si Jun ng bag. School bag. Ayaw pa kabog. Dumampot din ng Lego para sa kanya daw. Ay, anak mo. Okay po po. Ganda nitong bag na nabili ko para kay Drew, Papa. Ayan. O, diba? Lego. Bakit niya marami pa? Ay, ito din pala. Ay, ang dami pala nitong lalagyan. Pati pala ito. Nilalagyan siya. Ang cute. Ang bili ko dito, $549. Tingnan natin kung magkano. 2.4 na lang. From 4.1. Laki na discount, diba? Paki-justify yung bili ko. Diba, no? Laki na ng 40% pa discount. Ang cute nito. Mamamana pa ni Jiro. May nag-comment sa vlog. Sabi niya, Miss Anne, i-check niyo yung salt niyo kung panluto, pangkain siya, or baka pang spa. Oo nga, no? Hindi ko na-realize yun na. Thank you, Teka. Check natin. Stonewall. Kind to people and nature. Okay. Since salt is used on the dinner table every day, we want to use salt that is also good for our bodies. So, ano nga siya? Teka. Oo nga. Hindi nga yata. Teka. Sa likod. Sa likod. Oh, let's see. Ano daw? Hindi ko ma-figure out. Walang nakalagay eh. Okinawa, Japan, southernmost Yaeyama Islands, Ishigaki Islands. Stonewall salt. A pure white gift from the sparkling emerald green sea. Walang nakalagay. Pero meron siya nutritional information eh. So, baka salt nga talaga to. This salt has been carefully made by us on the island. And we recommend it with confidence. Oh, ha? Oh, eto nga, for vegetable-based dishes. Oh, pangkain nga, nakalagay. Vegetable soup, stir-fried vegetables, bread, making ratatouille, salted olives, salted lemons. Oh, pwede nga, pangluto nga. Thank you. Kinabahan din ako doon. Nakala ko, salt na pang ano nga. Nakakatawa yung reaction niya eh. Ganito. Maingay na yung door mo eh. Pagkakita niya, wow! Wow! Mukhang handy. Oy, okay na daw. Okay ka na ba, sir? Nakapag-dress na? Mukhang maana na ulit to. Nagpahinga ako ng 4 na araw. Isa kasi Jiro. Regalo ko sa sarili ko nung Christmas. Okay na, babe. Sobrang pagiging. Ang galing ni Kuya. Marunong na si June.